Sinasabat ng mga otoridad ang kilo-kilong shabu sa isang buy-bust operation sa Malabon ngayong umaga. Para sa update, may live report si Franz Noguera. Amelin, sa bisa ng search warrant, sinalakay ng Regional Anti-Illegal Drugs ng NCRPO ang bahay na ito dito sa Silverwood Townhouses sa Potrero, Malabon ngayong araw. Pwersahang binuksan ng mga pulis ang gate ng bahay na ito na nirerentahan ni King Gunyan o alias Ian Go, isang Chinese national na nahulihan ng 40 kilo ng shabu sa isang drug buy-bust operation sa Caloocan noong Martes. Isinama rin ng mga pulis ang sospek na ayaw magsalita sa pagpasok sa bahay. Pagpasok pa lang sumalubong na ang masangsang na amoy ng kemikal. Unang nakita ang mga laboratory suits. Pag-akyat naman sa second floor, makikita ang lalagyan ng mga hindi hinalang kemikal sa paggawa ng shabu. Bukod sa kemikal, may mga portable burner din na posibleng ginagamit sa pagluluto ng droga. May mga bag din na nakita na kapareho umano ng pinaglagyan ng 40 kilo ng shabu na nasabat sa Caloocan. Ayon sa ilang kapitbahay, nagulat daw sila dahil wala naman silang nakikita o naaamoy na kahinahinala sa bahay. Madalang din daw nilang makita ang mag-asawang nakatira dito. Pinagtataka naman ng mga otoridad kung bakit hindi umaamoy ang kemikal sa labas ng maliit na laboratory. May 1 o 2 taon na raw na umuupa rito ang incheck na sospek. Narito naman ang pahayag ni NCRPO Chief Nicanor Bartolome. I-inventory pa natin ito upang ma-determine kung gaano kadami ang quantity na magagawa nila out of these chemicals. Sa kasalukuyan, iniimbentaryo pa yung mga gamit at chemical sa loob ng bahay. Maaari raw na taktika ng mga sindikato na umupa ng bahay na hindi kahinahinala para hindi mabuko ang kanilang operasyon. Amelin? Salamat, Franz Noguera. UP ang 2 taxi matapos madaganan ng overloaded na truck sa Pasig City kagabi. Mabuti na lang at swerteng nakalabas agad ang mga driver ng taxi. Ibalita mo, Alexa Reyes. Wasak ang 2 taxi ito matapos madaganan ng isang tumagilid na truck sa Bagong Ilog, Pasig City kagabi. Kumalat pa ang lamang krudo ng truck na agad binombahan ng tubig para hindi magliyab. Problemado naman ang mga driver ng taxi dahil hindi nila alam kung sino ang hahabulin. Tumakas kasi agad ang driver ng truck na si Armando Junio. Maghahabol ka sa kita, wala nang kikitain. Hindi ko pa alam kung paano ang ano nito dahil sa akin mahigpit baka pa-boundaryhan pa namin sa buo. Wala pang boundary. Ganyan nga nangyari. May bahala na lang si Lord. Liligtas naman niya ako . May kargang 57 motorsika. Kaya malamang, hindi raw kaya ng preno nito ang bigat ng kargada habang nakatigil ang truck sa pataas na bahagi ng Canley Road. Pero giit ng pahinante, hindi overloaded ang truck. Magagaan lang po yung mga karga namin na yan. Mga 6 na ton dalang ko naman po siguro. Wala pa. Sabi naman ng Traffic Patrol Group ng Pasig, hindi dapat dumadaan ng mga truck sa lugar. Nagtataka lang kami kung bakit nila pinilit na dumaan dito dahil talagang unang-una matarik tong lugar na to, pangalawa masyadong delikado tong lugar na to. Makakasuhan ng reckless imprudence resulting in damage to property ang tumakas na driver. Alexa Reyes, News 5. Arestado isang miyembro ng Marines dahil daw sa pananakit sa isang babae sa QC. Pinagbuhatan daw siya ng kamay ng sundalo para iatras na ang kasong isinampa ng biktima laban sa kanya. Ibalita mo, Ryan Ang. Naiiyak na kunento ni Madel Undag ang pananakit daw sa kanya ng isang miyembro ng Marines na si Sergeant Warner Maalaw. Sinuntok na siya ni Maalaw bago nagkaputok ng baril ng 6 na beses sa Barangay Batasan Hills kagabi. Pinipilito siya ng suspect na iatras na sinampa niyang kaso laban dito sa Provost Marshal ng Marines dahil balaki daw ito sa promotion ng sundalo. Sabi ko po sa kanya, hindi po pwede yun. Tapos sabi pa niya, papatayin daw niya kami lahat. Nauna na nireklamo ng biktima ng sundalo ng immorality at breach of promise. Nakilala raw niya ang suspect na mag-apply siya sa Marines noong March 2010. Nangako raw ang sundalo na tutulungan siya makapasok pero pinagsamantalahan na daw siya nito. Hindi ko alam, yung soft drinks ko pala nilagyan niya ng pampatulog. Gising ko, ano na po kami sa hotel. Tapos sabi lang niya, nakahiga siya, nakatingin siya sa akin. Sabi niya, tayo na, may nangyari na sa atin. Nabuntis si Madel, pero hindi na siya mapanagutan ng sundalo na may asawa at 7 anak na pala. Sabi pa niya, hindi daw niya anak yun, ipa-DNA daw niya. Samantalang itsura pa lang sa kanya na nakuha lahat.
Problema rin daw ng biktima ang mabagal na usad ng kaso. Kumapit pa raw po kami kay Noynoy, hindi daw matatanggal ang marino nila. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect, pero nahaharap siya sa mga kasong violence against women, illegal possession and illegal discharge of firearms, physical injuries at grave threat. Ryan Ang, News 5. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Lumapit sa amin ng isang barangay kagawad sa Tanyong, Marikina. Nanalo kasi siya sa recounting ng balota noong December, 2 buwan matapos ang barangay elections. Naglabas na ng resolusyon ng COMELEC main office na siya talaga ang nagwagi bilang pampitong kagawad sa barangay. Pero hanggang ngayon, nakaupo pa rin daw sa pwesto at tumatanggap ng kanyang sahod ang maling kagawad na inireklamo o ipinoklama noon. Pakinggan natin ang reklamo. Ay nanalo ng pampito noong October 25 na ito po ay nagkaroon ng bawas na boto. Ito po ay ipinoklama ng October 25 si Barroso na pero po nakita po ng mga BBOC at teacher na ito po ay may isang presinto na hindi nabilang sa akin. Yun po ay 29 votes. Lumabas ang resolution at order ng COMELEC Intramuros na ako po ang tunay na panalo. Hanggang sa lukuyan ngayon po, si Bubot Barroso ay gumagampanan bilang kagawad na hindi na tunay na nanalo. Okay, sa puntong ito makakausap po natin si Director Michael Juneda ng COMELEC NCR. Magandang umaga po, Director. Yes, magandang tanghali naman. Po, Rafi po. Yes, Sir, yes, sir, alam niyo na po ba itong kaso ni Kagawad Daniel del Castillo at Hiner Barroso? May background po ako dyan dahil ang talagang nakakaalam dyan ay si Atty. Lauron, pero hindi namin siya makontak. But knowledge dyan sa kaso nila dahil nandunto sa akin siya personal. Alright. Sir, ang dapat na nakaupo ngayon ay si Kagawad del Castillo. Pero bakit ang nakaupo ay si Barroso at tumatanggap po siya ng sweldo? Okay, yes. Explain ko lang po ang proseso sa COMELEC. Ano po, yung pag may kaso, ipa-file sa main office, sa mga commissioners, sa isang division doon, dalawa po, division, first or second, and then mag-roll po sa decision. Okay. Sir Chappy, pwede ba kayong lumabas-labas ng building kung nasa building kayo para maging clear yung signal? Okay po. So, sa kaso ni Mr. Barroso, lumabas na yung desisyon ng division pa lang. Ano po? Okay. Yes, sir. Ng division. Nagkataon po na nag-file ng motion for reconsideration. MR. Yung kalaban. So ngayon, since na may final na motion for reconsideration, ang rule po talaga is hintayin natin kung ano magiging desisyon doon sa motion for reconsideration bago tayo. I know po. Pero dapat habang meron pong MR, wala po dapat nakaupo, bakante po dapat yung posisyon na yan, di po ba? Hindi po, status quo po ang pinapairal sa komisyon na until maglabas ng final, saka natin ma-unseat kung sino yung maling na iproklama. So ibig sabihin, hanggat hindi po nagdedesisyon yung main office COMELEC dun sa MR, so ang dapat nakaupo yung maling ipinoklama, ganun po ba? Yun po kasi ang ating nasa rule na hanggang hindi nagdedesisyon ng NBank. Ano po? Ganun po ba? Ganun po ang ating Paris. Kaya sabi ko nga mag-file sila ng comment doon sa motion for reconsideration para mapabilis. Alright. So sir, kailan po lalabas yung desisyon ng MR? Yun po ay sa kamay po ng mga commissioners. Dapat na i-follow up po ng maigi doon para mapabilis. Pero wala po bang timetable? Baka naman sir, lalabas yan pagkatapos ng 3 years, tapos na yung termino ng mga kagawad na binabanggit natin. Oo nga, dapat normally po 90 days tapos na yan, yung mga proceedings dyan. Kaya lang po, ibang division, ibang naman sila, yung mga commissioners po, kami ay nasa field. So talagang dapat yung abogado ni Mr. Del Castillo masipag din na mag-file ng motion for early resolution. Hayaan mo, paulit-ulit na mag-file ng motion for early resolution. Okay, sir, last na, ito po yung masama't bulok na sistema sa ating gobyerno, lalo na dyan sa COMELEC. Una, pinuklama nila si Barroso, okay? And then later on, sabi ng COMELEC, teka muna, mali, hindi dapat si Barroso kasi hindi siya talaga nanalo, mali yung pagkaproklamat, yung bilangan. Inulit yung pagbilang.
si Kagawad Danilo de